Magandang araw mga lods. Ayan. Merong nagtatanong sa atin. Totally subscriber natin to. Mag-asawa sila si Ostonal. Ayan. Ano nga ba pangalan mo lods? Sa asawa ni ni Myra Ranada. Ayan. Ano yan? Isa yan sa si Myra. Yung kabiyak ng puso ni Lods. Masungid nating siguro nakikita niyo yan, talagang followers natin yan. Ngayon may tanong yung yung kanyang asawa. Ano daw gagawin niya kasi kinakalbo ng kanyang alaga yung yan, gaya ng nakikita niyo. Kinakalbo ng hen yung yung inakay. Ano daw ang gagawin? Ang sabi pa niya, aalisin ko ba yung hen? Ang bubuhay na lang yung cock. Yan. Yan ang ating sasagutin mga lods sa mga bagay na yan. Pagkatapos muna na intro mga lods. Let it, bang. Magandang araw mga lods. Yan, dito naman tayo sa ating ibunan mga idol. Ngayon meron tayong sasaguting katanungan. Totally, itatapik natin. Pero bago yun mga lods, muna? Paalala ko lang yung raffle natin mga lods. Sali na kayo kasi sa linggo na to, ilang araw na lang. Totally, yung linggo, baka yun na yung araw ng raffle. Malalaman yun na yung mananalo, Sa raffle na natin. Kaya, baka Sabado, may time na lang yun na yung pwedeng humabol, Sali kayo mga lods kasi para makapagpatuloy tayo sa ating ginagawa. For patuka lang naman to mga lods. Ayan. Totally bago natin ibola yon sa susunod, babanggitin ko yung yung mga sumali. Nasa nasa 12 na yata sila. Tapos yung isa ron, lang yun, yung nakaraan pa yon. Lang yun, sana nanonood ka lods, pag may time, comment ka. Sinali ko na yung mo nung nakaraan, yung hindi ka kasi nakahabol. Yan, taga Holy Cross lang to, yung na rin yun, 2 beses na rin yata pumunta dito yun si Lods yan. Yan, hinabol natin, although nung tumataya sa nung nakaraan 100 pa, pero ngayon 100 na entry. Pero di ba mga Lods, baka pag ibalik natin yan. Gagawa tayo ng paraan para kasi baka mayroong gustong sumali, kaya lang nabibigatan sa 100 iano natin sa susunod siguro. Makagawin ko na lang 50 yung yung entry. Tapos pwedeng isa. May nagtanong sa akin dati niyan Ayan, para at least makasali lahat siguro. Okay mga lods, balik na tayo dito sa ating sa ating itatapik ngayon totally ganun din nung isang araw din to nagtatanong siya si Ostonal, ano nga pong pangalan nito, basta asawa ni ni Myra Ranada. Yan totally tinanong ko bakit iba apelido nyo. Siyempre sa YouTube tsaka sa kanya-kanyang diskarte yan, di ba pero masabi naman niya mag-asawa yan. Saka masungit natin yan yung si Myra. Totally isang account lang doon sila sa YouTube. Yun din yung dalawa na yan. Tapos pagdating sa ang nagtatanong lagi dito sa Messenger si Ostonal, yung yung lalaki, si Lods. So ngayon ito nga yung tanong niya. Sabi niya, Lods, sabi niya meron akong inakay, kinakalbo ng hen, sabi niya. Hindi niya nasabi kung ilan yung inakay kinakalbo daw niya. Ngayon sinagot ko na siya doon, sabi ko pag ganyan kinakalbo paposter mo na kung meron kang kasi alam ko nanalo tong mga sa akin nung libre nanalo tong mga to sabi nga nila nakapagbuga na nga, although matured na kasi yung mga yan. Ngayon sabi niya wala siyang mapag-anuhan, tapos may trabaho siya.
Yan, yun yung problema ngayon, ano. Tsaka alam ko ang area ni Lods, masikip. Totally na, ko na rin to dati, madalas ko rin nakakausap dati to sa Messenger. Maliit yung facility niya. So yun yung yung nakaraang topic natin, di ba, na dapat alam nyo kung saan nyo ilalagay yung So sa pamantayan, totally si Lods, bagsak na doon. Hindi naman sa inaano natin si Lods, Kasi naman yan pag talaga namang wala tayong magawa, talagang gusto nating malaga, lang, ingat-ingat na lang, Tsaka, huwag tayong aasa na, na maganda yung breed. Yan, kagaya niya, Diba, may kinakalbo. Kasi kung may ibang breeder ka, simple lang naman yan, ilipat mo sa ibang breeder. Testingin mo muna. Pag hindi niya inaway, ayun, tuloy-tuloy na yun. Wala ka ng problema. Kaso, ang problema ni Lods, busy daw siya. Tapos, yun nga, wala siyang mapagsalinang breeder. Yan. Yun yung problema, mga Lods, So ngayon, umpisahan natin sa ganito yung topic natin. Bakit nga ba minsan ikinakalbo ng ng hen? Minsan hindi lang hen, pati kak Depende yan sa sa ibon. Gaya nung na-topic ko nung nakaraan, di ba, Pag babae yung yung kasi kumbaga sa maganda kasi wala, di naman natin kaisip yan, mga Lods Pag sa tingin niya maganda, pagsiselos yung hen. Ito karanasan ko to, sarili kong karanasan to, mga Lods. Gugurgurin niya yun, minsan nga napapatay na yun. Pag naman kak siya, pag ang inakay babae, nagsiselos yung hen. Yan, ginugurgur niya yung inakay niya. Pero pag lalaki yon, ang nanggugurgur naman yung kak. Alam ko nagsiselos yung kasi ilang beses ko nang napansin yan, ba't gano'n Bakit pag babae, ginugurgur niya yung Yan, isang dahilan yun. Isang caution na napansin ko sa mga ibon ko, mga Lods. Isang reason yun. O pa. Isang dahilan, kaya kinakalbo yung minsan, naiirita. Maaaring itong mga mga nasaksihan ko sa ibon ko to. Baka kayo hindi iba-iba yung nyo pakain. Minsan maaga, minsan tanghali. May irita yan, mga Lods. Kasi minsan kailangan na niyang pakainin, wala siyang mapakain. Siyempre makulit yan Diba, may mga inakay dyan, kita niyo kukulitin niya yung magulang niya. Walang may pakain, magagalit yun. Kaya minsan nilalaglag niya, tinutuka niya, yun, kinakalbo niya. Hanggang sa minsan napapatay na nga niya minsan isang dahilan yun. Kaya dapat ang pakain natin, kung nagpapakain kayo ng alas 7, umatras abante man na yun, konti lang. Kung talagang regular mo, alas 7 ng umaga, mapaaga man ng konti o mapasobrang konti, mga 6:30 o 7:30, okay pa yon. Pero dati kang nagpapakain ng alas 7, tapos nagpakain ka bigla, alas 10, alas 12, alas 11. Diba, Malilito yung ibon dun. Isa pang nagiging dahilan nun, hindi mabait sa'yo yung ibon mo. Kumbaga kung magsasalita yung ibon mo, nasabihin sa'yo, nagpakain ka pa. Tanghalian na, di ba, almusal kanina yan. Pagagalitan ka na, mga Lods. Kaya yan, dapat, consistent. Kung alas 9, alas 9. Kung alas 7, alas 7. Sumobra kumulang man, dapat konti lang. Yung diferensya ng oras. Kasi, una-una, pag may inakayan, irritable na yan. Gaya ng topic natin. Tapos, hindi pa mabait sa'yo yung mamaya, dinaanan mo na. Hindi mo pinakain. Kaya minsan, kahit pakakainin mo yan, iisnabing ganyan. Ganun yan, mga idol. Tapos, ang kagaya ng topic natin, umiinit ang ulo niya, nagugurgur yung mga inakay. Pati minsan silang dalawa na magkapares. Yan yung mga dahilan. O naabala. Baka mamaya, naistorbo sila.
Diba, no? Na-istorbo natin, o kung may mga pusa, aso dyan na talaga nagagambala sila. Minsan tayo mismo. Ayan, isa ring dahilan niya. Kaya pag may inakay, napagdidiskitahan niya yung inakay niya. Minsan, sa pag-abala rin natin, naapakan niya yan, lagi nagugulat, so napapatay niya rin yung inakay niya. Yun mga lods. O ano pa, dahil yung mga sinabi ko sa inyo, napagdaanan ko na yun, ano? Ito yung hindi ko maiwasan. O ano yun mga lods, na kahit anong ingat ko, meron pa rin nagugurgur, kagaya ng pinakita ko, no? May nagugurgur pa rin na, sabihin, kinakalbo, minsan napapatay pa nga yan na inakay. Kasi, ano na, maaaring ito, sa hindi natin alam, pag tulog na tayo, may gumagambala, hindi na natin alam yon. So, isang cause pa yun, ano? Sa hindi natin alam, akala natin safe, pero hindi. Ito, maaaring ako, ganun yung ano nung sa akin, maaaring ganun, ano, yung nagagambala, sa hindi ko alam. Lalo pag umaalis ako, yan, isang cause yun. Di ba, no? Talagang may ugali talaga yung ibon. Minsan, kailangan din natin ano yan, mga rods. Bigyan ng ano, pag ganyan yung alaga mo, bigyan mo ng mineral block o yung cattle bone. Wala siyang makutkot, kukutkutin niya yung ulo ng ano niya. Ito, minsan ugali yan. Hindi ko maiwasan yan. Ngayon, ganito yan, mga rods. Ito baka makatulong. Baka makatulong sa inyo. Bagamat sa akin, nangyayari pa rin, pero hindi na masyado. Na-reduce. Ito yung ano, baka solusyon to. Hindi ko sinasabing magtagumpay kayo, pero baka. Kasi ako sa dami ng breeder ko, isa na lang yung ganyan. Isa na lang. Di ko alam kung nakabala ba ng pusa o ano. Isa na lang siya. Tsaka hindi na ganun. Para ano na lang, nakukutkot. Maaring ano to. Minsan baka pagkukulang ko na rin kasi eto, sasabihin ko na bago madulas yung dila ko. Ganito yon. Pag ganyan yung ibon nyo, ito, baka solusyon to. Baka mamaya hindi nyo nabibigyan masyado ng gulay, cattle bone, o mineral block, o kung ano pa mang kutkutin yung ibon nyo. Kasi sa kusina lang naman pag nagluto kayo, kasi sa araw-araw naman, wala naman ako nakitang sambahayan na magmula nag-asawa at nagkaanak puro karne ang ulam. Minsan hindi naggulay, di ba? Wala namang ganun siguro, mga lods. Ano? Yan totoo. Kahit magkarne tayo, alam ba, nagnilaga tayo, may gulay pa rin, repolyo. Nagsinigang tayo, may gulay pa rin. Lalo na pag nagpakbit tayo, di ba, no? So, bigyan natin bahagi yung ano, yung alaga natin. Ako ganun ako although mahal ko yung pag-iibon, ano. Minsan nga si Commander talagang para sa ibon lang. Diba, 2 tali na kangkong. Yung isa doon, minsan nga 2 pa nga dahil marami sila Yung isa doon, ano, para sa kanila yun. Ganun yung ano, yung sistema, mga lods. So, ba't ano, kailangan nating regular na sa loob ng isang linggo, kung gusto mo palaging bigyan, pa konti-konti, kahit araw-araw. Na ano ko na yun, na topic ko na yun, pa konti-konti. Pero pag medyo volume yung binibigay nyo, 2 beses, 1 linggo. Ayan. Makakabawas sa ginagawa ng hen yun. Kumbaga sa mga chismosa, walang magawa sa buhay. Kaya yun, nagsichismisan na lang. Buhay ng may buhay, nagsichismisan. Wala silang ano. Pero yung chismosa, bigyan mo ng trabaho yan. Magchichismisan pa rin yan, siyempre. Chismosa yan Di ba, no? Paghihulayin mo, yan. At titigil yun. So, kahit yung chismosa, bigyan mo ng trabaho. Marireduce, kumbaga. Imbis na maghapon, chismisan, madaling araw pa lang chismis na ng chismis. Pag binigyan mong trabaho, chismis na lang yan, umaga bago pumasok, at saka pag uwi. Tsaka pa konti-konting sided sa trabaho, yan, gano'n na lang. So parang gano'n din yan, mga lods. Yung ibon mo, bigyan mo ng kutkutin. Parang nagiging ano mo, parang bigyan mo siya ng hobby. Diba? Ito, particular, gawin nyo to sa mga may sakit na gano'n na ibon, ano. Lagi mo bigyan ng gulay araw-araw, kahit pa konti-konti.
Tapos minsan lagyan, ano ginagawa ko minsan, yung hugasan mo, yung pinagprituhan na, yung nagbalatan ng itlog, yung balat ng itlog, hugasan mo lang, tapos ibilad mo lang muna. Tapos yun ang ibigay mo. Parang kutkutin nila para may nalilibangan. Tapos kung medyo naman yung kulungan mo, medyo maluwag na ba, double cage, lagyan mong duyan. Diba, napapansin nyo yun sa akin, diba, may mga duyan. Diba, tapos yung tuntungan, dapat nakakatungtong siya. Kaya maganda rin yung double cage yung yung pinagbibridan mo, mga lods, Kasi, pag yung ganyan, lalagyan mo siya ng mga pwede niyang paglaruan, mga pagkain, So, marireduce yun. Hanggang sa malay mo, bandang huli, makapokus na lang siya doon. Diba, Ganon yung paggamot dyan. Ngayon, pag talagang pero tinitiyak ko mga lods, mababawasan yun. Kasi tingnan nyo yun sa akin. Sinisilip ko, tapos lumalaki. Napapansin ko, kasi ako, sanay ang ibon sa akin, nahawakan ko Sabi ko, parang nakakalbo Siyempre, minsan, umaalis tayo. Yun, nakita ko, medyo may nanggugulo yung dilaw. Yung umiitlog na lang sa sahig yun Ito naman, nakailang clutch na rin yung hen na yon. Sabi ko total, naka-3 na yata. 3 o 4 na clutch na rin. Tsaka nakita ko yung mga inakay niya halos. Total, yun na rin. Yun na rin ang itsura. So nag-decide ako na ipahinga muna. Yung makulit na dilaw na minsan kinakatsang siya ng ayun. Yun yung iniwan ko ron. Di okay na. Tapos yung mga inakay, pinaposter ko. Pati yung itlog. Alam ko yung unang napisang itlog dun yun Yung sa may recessive ka. Sa kanya yun yung yung nakakulong sa may labas. Kanya itlog yun. Ngayon sana pati yung pisain. Yung talagang itlog ng recessive. Kaya yan, ganun yung pag mga lods. Pag talagang kinukut-kut pa rin, alisin mo na. Ngayon, pag wala, gaya na sabi ni Lods, busy siya. Busy ako, Lods, ayun yung problema natin pag nag-ibon tayo. Diba, Kasi, pag ganyan, pag kailangan talagang wala kang mapag-anuan, yan, feed mo. Kasi kawawa ibon, mga Lods. Diba? Kaya yung ang problema lang kasi maring anak o hindi maalaga sa ibon, ayun lang. Parang yung subscriber natin isa, pag umalis, aalis siya, pinaalaga niya sa kapitbahay niya. Although maganda naman yung kay Lods kasi mag-iibon yung kapitbahay niya. Okay lang yun. Pero tayo kung dito lang, dapat pag-aralan natin kasi kung natin yan ginusto nating mag-alaga. So dapat ibigay natin yung nararapat sa ibon, mga Lods. Para ibigay niya rin niya yung nararapat sa atin. Diba, Kasi baka mamaya, gaya, nanunod kayo. Tapos, kasi sigurado naman kayo, marami kayong pinapanooran. Bakit si ganito, tsaka si ganun, tsaka si ganyan kaganda. Ba't sa akin hindi? Maaaring si ganun, si ganyan, tsaka si ganito. Talagang inaalagaan talaga yung mga ibon niya, di ba, Tapos tayo, hindi natin masyadong ano bang tawag doon ng lolo ko? Iwanan abutan yun. Iiwanan mo lang, kakainin, tapos abutan mo lang paggabi na. Masakla pa, overtime ka na. Tapos uuwi ka, tsaka mo lang titingin ibon mo na, sisilipin mo, abala na ibon doon, bawa gabi na. Alas 9, alas 10, gano'n. Patulog na ibon, naabala pa siya, yun lang. Minsan nga, may ibon, gano'ng oras na, dahil nakakulong lang kung saan-saan, pati sila gising pa rin. Kaya, pag mga ganyan, huwag tayong aasang maganda yung pag-breed ng ibon, mga lods. Bisa nagpapahinga na di ba, Para yung mga lasenggo dito minsan sa amin. Alas 2 na ng madaling araw, kakantahan pa. Matalang may ordinansa na yung mga barangay ngayon na alas 10, bawal na mag-ingay.
Kaya lang ako tinitiis ko na lang eh. Kasi lagi kang baka lalo ka lang total paalis na ako sa lugar no. Bahala ka sa buhay niya. Yan, minsan may nakakatapat sila. Yan, medyo matitigil. Pero hindi ko na iniintindi yun. Parang ganon. Ko lang yung mga senglot dito. Parang ganon yung ibon mga lods na imbis na nagpapahinga na naabala pa. Kasi nakakulong lang ba? Nasa tabi mo lang ng CR. Sa may kusina o sa kwarto, ganon. Dinadaanan ng mga bata, tapos yung ingay natin, yun. Huwag tayo nga asa, mga lods, na maganda yung outcome ng natin, na paglabas ng mga ibon natin, kasi naaabala sila eh. Kasi kung i-apply mo nga sa tao, yung oras ng pahinga mo, may gigising pa sa'yo. O hindi ka makatulog, di ba, nakaka-irita. Kaya minsan, pag nabuisit ka ng anak mo, napag-didis ka, tama yung anak mo, di ba, no? So, parang gano'n din yan, mga lods. So, yung solusyon, yung sinabi ko na, although, minsan, may ugali talaga yung ibon. Subukin mo yung lods. Yung binanggit ko na bigyan mo laruan, bigyan mo ng cattle bone, kutkutin niya. Supplyan mo ng gulay kahit 2 beses isang linggo. Ayan, kung gusto mo araw-araw, konti-konti. Para pag nakita ka niya, kumbaga aalisin mo yung focus niya dun eh. Imbis na ginugurgur yung aalisin mo dun. Di ba, no? Kumbaga sa magandang halimbawa. O sa sugarol, kumbaga. Ano ba ang isa pa? Naninigarilyo na lang, ganito. Gusto mo alisin yung sigarilyo. Yung pinasasab natin, candy. Parang nililibang mo yung sarili mo, pinasasab mo, candy. So, nung bandang huli, hindi mo na mamalayan, wala na, di ba, no? Alin, yung sigarilyo. Hindi, yung ipin mo kasi naubos na sa kaka-candy, mga lads. Joke lang yan, mga lads. Parang ganon na pag isang bagay, parang yung ibon kasi natin, gusto nating i-focus sa isang bagay para mawala sa ganung ugali niya. So yun, ganun. Parang kumbaga sa sigarilyo, nag-candy ka, sa bandang huli, tinigilan mo na yung candy. Diba, no? Kasi wala ka ng ipin. So wala na rin yung sigarilyo, mga lods. Yeah, parang gano'n. Joke lang yung mga lods sa candy. Ano lang yan, yung sa ipin. Pinalimbawa lang natin yan. Kumbaga sa bisyo, nagiging bisyo na ng ibon mo yun eh. So ngayon, para mawala yung bisyo niya ng gugurgur siya, nangangalbo, umisip ka ng paraan na dun siya malibang. Agawin mo yung attention niya ron. Parang ganon. Although yun, magagawa natin pag nakapokus tayo sa ibon natin. Pero pag hindi tayo nakapokus, yun lang, wala akong alam na solusyon dun, mga lods. Pero try nyo rin yung sinabi ko, baka mamaya magtagumpay rin kayo, mga lods. Kasi sa akin na-reduce eh. Medyo nawala. Kaya alam, minsan niya, gaya niya, no? Parang kinukot pa konti-konti na lang, gano'n. Kasi lagi kong binibigyan gulay yan eh. Kaso meron pa rin sa ugali kahit paano. Pero hindi na niya pinapatay, mga lods. Ayoko nang antayin yun na tsaka papahinga na rin siya kasi naka-4 na clutch na yun, alam ko eh. So, nag-decide na ako na kasi may nanggugulong isa, yun nga, yung dilaw. 3 kasi yung sila ron eh, 2 hen, isang kak. Sumasaybit yung kak dun sa dilaw. Sabi ko, total, gusto mong gawin yan. Number 2, yan, alisin ko yung number 1, yan. Diba, no? So, sinid ko na. Pinagpahinga ko na yung hen, pinagpahinga ko na rin yung yung mga tawag nito, yung mga inakay, pinaposter ko na. So, gano'n lang mga lods. So, testing ngayon, baka baka malay nyo, magtagumpay, diba, no? Kasi sa akin, na-reduce na konti yun. So, yun lang yan siguro mga lods. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye.